kayo po as NWPC, kayo po as DOLE, tingin niyo po ba walang urgent and reasonable ground for us to talk about wage increases? Kasi po sa analysis namin ng socio-economic indicators na nirelease ng PSA, wala pa po. Ayun, thank you. Thank you, Director. At least diretso na po tayo sumagot. Ang tanong ho ano po bang policy proposal ninyo ng Department of Labor and Employment patungkol sa sahod ng mga manggagawa? Kung wala ngang intervention sa pagpapababa ng presyo ng bilihin, DOF, ayaw tanggalin yung VAT, hindi mapababa presyo ng bilihin, o di meron naman tayong magagawa sa sahod ng mga manggagawa. The question is very simple and straightforward. Is the DOLE supportive of a wage increase or not? We are going to leave that to the regional tripartite wage boards, Your Honors. Malinaw na po. So binabanggit, ipinagpapaubaya sa mga regional tripartite and wage productivity boards. Parehas po ba yan doon sa binabanggit ni Yusek Betonyo? Pwede niyo po sila i-direct eh. We from the National Wages and Productivity Commission, inuutusan o inaatasan namin kayo mga board. Independent body po yung board. So inutil po ang NWPC hindi sa po. RTWPB? Hindi po. So ano po ang tindig ngayon ng National Wages and Productivity Commission? Kami ng mga manggagawa nagsasabi, hindi responsive yung mga regional wage boards. O ano pong gagawin ng DOLE ngayon? Kayo po bilang NWPC, simplihan po natin. So tingin po ng DOLE at National Wages and Productivity Commission, at this point in time, categorical po ang tanong ko sapat ang sahod ng mga manggagawa. Hindi po natin sinasabing sapat. Ang sinasabi po natin, maraming macroeconomic indicators Ayun. na kailangan i-consider ang board base sa mandato nila. 10 ang economic Yes indicators po. that they have to consider. And one of the concerns of our conference chairmans is to look at the long-term effect and balance. So sinasabi nyo na nga po, hindi sapat, pero wag din itaas. Marami pong targeted Ay, intervention yan po tayo. yung government. Napakasimple lang po eh. Pwede naman kasi nila diretsuhin, Mr. Chair eh. Kung ayaw nyo ng wage increase, sabihin nyo na lang. Kop sinabi nila, we are opposed to any wage increase now. Kayong DOLE, nagtatago pa kayo sa napakarami yung technical jargons eh. Ang dami nyong paikot-ikot. Nung walang gera, nung mapayapa pa, hindi nga gumalaw yung sahod ng mga manggagawa eh. Ngayong may gera, sinasabi nyo, hindi pa rin ito yung panahon para magtaas ng sahod. Saan po posisyon ng mga manggagawa? Lagi nyong sinasabi, kailangan nating intindihin ang sitwasyon para sa mga negosyo. Lahat na ng pwedeng isupport sa mga negosyo, ibinigay na. Pero yung mga manggagawang minimum wage at middle income earners, walang nakukuha na kahit ni isang suporta. And here we are, hearing from the Department of Labor and Employment, yung mga pasikot-sikot nyo po ng mga dahilan. Tingin nyo po ba walang urgent and reasonable ground for us to talk about wage increases now? Kasi po sa analysis namin ng socio-economic indicators na nirelease ng PSA, wala pa po. at this time. Ayun, thank you. Thank you, Director. At least diretso na po tayo sumagot. So we have heard from the NWPC, narinig ng mga manggagawa, ang Department of Labor and Employment at NWPC, tumitindig na walang rason para itaas ang sahod ng mga manggagawa. Salamat po, Director Criselda. Lahat tayo apektado. Alam niyo po, iba ang tama ng krisis sa mga manggagawa, lalong-lalo na sa mga minimum wage earner at middle income earners. Ang gusto lang naman po naming marinig, ano ang assurance mula sa pambansang pamahalaan natin, sa ehekutibo. Assurance na sa gitna ng krisis na nararanasan natin, mabibigyan ng kaunting kaginhawaan o maibsan man lang yung kahirapang pinagdadaanan ng mga manggagawa. Pero ang problema po, mismong DOLE, mismong NWPC, mismong ehekutibo, wala ni isang intervention para sa mga minimum wage and middle income earners. Ayaw pababain yung presyo ng bilihin, ayaw isuspende yung VAT, ayaw nyo rin naman itaas yung sahod ng mga manggagawa. Saan po posisyon ng mga manggagawa?